Yeah, recording in progress. Okay, so again, what is social listening? Social listening is social media or yung modern terminology siya in advertising. It's more on listening or monitoring the different social media o kaya ay platforms no na or channels na ginagamit natin for our brand. Um, Dati nung mga hindi pa ganoon ka-powerful yung internet and social media, hindi masyadong ginagamit yung social listening na tinatawag. It's more on the scheduling and programming. Yan, yung media programming and media listening is more on reading the nung dati sa Trimedia. This is more on reading the target audiences nung mga programs per per schedule. Ibig sabihin, kapag ka umaga, no, dati nasanay tayo na ang cartoons will start from 8 a.m. hanggang I think mga 10 a.m. or minsan ay mga ganon, 10 to 11, 10:30. Ayan, yung ganun yung programming. So, yung isang brand, ang gagawin niya is babasahin niya yung target market o kaya aaralin niya yung target market, yung audience segmentation no ng nanonood doon sa oras na yon. More of ganun yung ginagawa nila. Parang inaalam nila yung programming at sino yung nanonood doon sa o nakikinig doon sa programa na yon sa oras na yon. Sa Trimedia, ang encounter natin is more on nakabase tayo sa oras. Ang balita o starting ng prime time from 6 p.m. hanggang sa 10 p.m. dati, ngayon hanggang 12 na ang hanggang 12 na ang prime time ngayon is starting ng 5:30 in the afternoon and hanggang probably mga 10:30 ganun. Pero minsan hanggang 12 na rin. Ayan. Tinatawag na prime time dahil everyone is watching sa mga oras na yan. Ngayon, since wala na tayong wala na masyadong nanonood ng telebisyon at marami nang lumipat doon sa tinatawag nating social media, no? We have this term, the social listening or the social media listening. So what is social listening? Social listening is the process of monitoring social media channels for una, mentions of your brand, mentions of your product, and also the mentions of your um, competitors. And also monitoring the possible keywords that you can use or utilize by your product. So ganun yung social listening. It's more of researching. Kaya kung ayaw nyo ng thesis ninyo dahil nagre-research kayo, well, marami sa ating trabaho ay nakabase sa researching, no? Researching ng mga keywords, researching ng mga mentions, and hindi lang 'yan sa isa-isang platform like social like Facebook lamang, kundi lahat ng channels na pwede kang makita ng target audiences mo. Dapat monitor mo 'yon kasi yung tinatawag natin potentials, no, yung potentials na yung tao ma-flood itong platform na bago, emerging platform, and that later on maximize mo rin yung platform na yon, no? Like in the case of TikTok, no? During the case of TikTok, sa simula, parang wala lang, walang pumapansin sa TikTok, no? Um, Alam mo yun, para kasing hindi siya magiging trending or hindi siya magpapatok doon sa audiences. Pero imagine niyo na lang yung mga nauna doon sa platform, 'di ba? Yung dami ng followers nila, yung dami ng kanilang mga ang tawag dito, followers o kaya yung mga viewers, 'di ba? Madami dahil sila yung una doon sa platform. So mahalagang natin 'yan maganda yung ganong concept, yung merong kang mauuna ka doon sa platform
dahil later on magagamit mo talaga yun sa brand mo or sa business mo. Ayun. Tapos, again, you have to monitor, no? Monitor social media channels, all your social media channels and other social media or emerging social media channels for possible mentions, products, and competitors na ginagamit yung social media channels na yon. That's the social media listening, the social listening na tinatawag. So it is different from social monitoring. Bakit? Because in social monitoring, social monitoring focuses on tracking and responding to specific mentions. Okay? So pagka monitoring na tinatawag, may tracking or responding, hinahanap natin yung backlinks. Ganun yung concept ng monitoring. Pero social listening dives deeper into the data to understand the trend. Yun yung pinagkaiba ng listening. No, parang it's more on analyzing, 'di ba? After you see the data, after you see a certain information, hindi ka na magre-respond lang doon, kundi more on understanding why am I getting something like this, no? Yun yung ideya ng social listening. Inuunawa mo bakit ka nakakakuha ng ganong information. At hindi lamang yung bakit ka merong ganong information. Naintindihan nyo? So, um yeah. Social listening dives deeper into the data to understand trends. Yun kasi yung hinahanap natin. Kaya nating marinig yung ano yung trending, ano yung gusto ng mga tao sa panahon ngayon, ano kanilang sentiments, ano yung kanilang ayaw, 'di ba? Understanding kung ano yung kanilang pains or ano yung mga something offensive dun sa kanila na pwede nating magamit para iwasan para sa ating brand. Ganun yung concept natin ng social listening. Kumbaga, you don't just read the data, you understand or analyze the data so that you later on act upon it. Ayun. And you also have to understand the actionable insights or mga information na sa unang tingin parang simple lang pero yun pala you can do something about it and somewhat you can convert it into something positive o kaya ay on your favor, in your favor. Parang ganoon yung concept natin. Halimbawa, ito yung concept nung ano namin, yung nasa isa kong dati kong eskwelahan na pinagtatrabahuan, no, mayroong isang estudyante, no, na somewhat ay medyo alam mo yun, pumasok siya ng lasing tapos nagwala dun sa eskwelahan. If you tapos ang nangyari is medyo na-post yun sa hindi naman sa Facebook kundi kumalat sa mga messenger, no, sa messenger at umikot doon sa messenger, yung mga private messages. Hindi naman pinost pero medyo pinag-usapan ng community. So, ngayon ang idea sa unang tingin is kahihiyan, no, ng eskwelahan na may ganung mangyari na estudyante nila nakapasok, may guard pero nakapasok yung lasing na estudyante tas nagwala pa, no, nakapanggulo pa, 'di ba? So ngayon, that's negative in the first place pero kung um somewhat ay na ano na marunong mag-social listening yung mga tao doon sa eskwelahan, somewhat they can see some trends, no, some posts nung estudyante na to na somewhat pwede nilang mapaghandaan yung actionable insight. Bakit? Kasi actually isang linggo before mangyari yung kaguluhan na yun, nagpo-post na yung nagwala na parang magbe-birthday siya. So magkakaroon ng inuman and then makikita mo yung mga ang tawag dito,
mga posts and comments doon sa post nung estudyante na may mentions nung school, no? Kasi parang eskwelahan yung kanilang pagkakakita, yung pagkikitaan, no? Yung kanilang meeting place. Ayan. So somewhat hindi na dapat nabigla yung eskwelahan na may ganong chances na may pumasok ng lasing at magwala. And dapat napaghandaan nila yon, kasi kung napaghandaan nila yon at maayos yung pagtrato nila doon sa yung paano nila i-handle yung situation, mas magandang ano yon, mas magandang parang publicity yung ganon na ay, itong eskwelahan na to can handle issues like this. Yung ganon, no, na bawal naman talagang pumasok ng lasing, pero na ano na may nakalusot. Pero they handle it professionally. May mga ganong konsepto, and somewhat by social listening or um parang monitoring, no, nung mga mentions and mga sentiments ng mga estudyante, ng mga tao or yung audiences ng isang brand, mas malaki yung chance na makapag-prepare ng actions yung isang brand. That's the point why you listen, 'di ba? Yung sabi nung ibang meme, yung mga babae daw mahirap makinig, kaya daw mahirap maging social listener yung mga babae, 'di ba? Hindi naman ako naniniwala doon kasi nakikinig naman yung mga babae, 'di ba? Dito yung misis ko sa likod kaya kailangan ko sabihin yun. Anyway, nakikinig yung baby ko. Sorry. Kayo rin, no? Baka sabihin to si Ro, may patama sa mga babae. May kutsili sa likod ko. Anyway, so continue natin. So basta ang point nyo lang is the more information we get, the more data-driven we are, mas maganda yung actions natin. No? Kasi prepared tayo eh. Nakita ko na to. Ganong ideya. No, nakita ko na to, nabasa ko na to, no? Hindi na bago ito. So, the importance of social listening are, syempre, we have to hear the customer insights. We have to understand what customers think about your brand and products. Mahalaga yun. Kasi these customers are not by their own no? We have to understand na hindi sila lang, na kumbaga kung ayaw nila sa brand mo, it will stop there. Hindi. Tandaan nyo, yung customer natin may bibig, and the chances of pag-usapan yon at kumalat yung negative na insights na yon ay makaapekto yon sa brand natin. Ayan. So another is the competitive analysis. Siyempre, hindi lang yung customer natin yung dapat pinapakinggan natin or inuunawa natin kung ano yung gusto at ano yung ayaw, ano yung sensitive sa kanila or ano yung offensive sa kanila, ano yung masarap sa pandinig nila, 'di ba? So we also have to mm, make use of our competitors. No, yung mga competitors natin, we can get insights from our customers on the strategies they are using, and as well as the perceptions ng customers sa mga competitors natin. Kung negative yung may kalaban ka, no? Tandaan nyo, kung sino yung kaaway ng kaaway mo, kakampi mo. 'Di ba? Ganun din sa brand. Yung mga hindi tumatangkilik ng competitor mo, malaki yung chance na ikaw yung tangkilikin. Ikaw yung i-consume, no? Hindi yung competitor mo. So, we have to learn from the strategies ng competitors natin. Baka mapakinabangan natin. And we can also uh, somewhat analyze, no, yung customer perception, kung ano ng ating mga competitors, kung yung mga customer na nag-consume na ng ating mga competitors, ano yung hindi nila gustuhan, because maybe we can offer that para mapunta sila sa atin. So, yon, it's important you can read those
sa mga open letters, 'di ba? Mga social media posts, mga brand mentions, ayan, ng competitors natin. Ano yung pinag-uusapan? Ano yung sinasabi ng mga tao tungkol sa kalaban natin? We also have to know the trend, no? Trend kung ano yung nauuso, ano yung patok, ano yung gusto nung uh, nung mga audiences. Hindi lang audiences kasi hindi lang customers tong audiences eh. May mga ano pa tayo need to convert, no? Mga possible customers, mga tao, no? Mga tao na hindi pa nako-convert into customers by somewhat understanding the trend, ano yung ano yung patok doon sa mga audiences natin at through that natin sila atakihin or kausapin, communicate or mag-advertise tayo through those techniques or tactics, 'di ba? Kaya alam mo yung nauuso ngayon yan sa TikTok, 'di ba? Yung kung ano-ano mga video yung napapanood natin, 'di ba? Parang kinakat lang nila yung video tapos iba na promotion na yung nangyayari, 'di ba? Ayan, mga trend kasi yung ganyan at well, may bumibili, pumapatok, sumisikat. So, nagpapatuloy. So, hindi naman paunahan yung idea sa social media. Hindi naman paunahan 'yan. May chance din na baka nga mas pumatok pa pag ikaw na yung gumawa, 'di ba? Baka mas bagay sa yung trend na 'yon, 'di ba? May ganong konsepto. So, hindi natin dapat alisin yung ay trending um pwede nating sabayan. Pwede ring hindi. Pero ayun, nasa brand kasi natin 'yan. At hindi naman kailangan na laging bago yung ideya mo. Kundi minsan, ang kailangan natin gawin is sundan kung ano yung mm, uso at patok, 'di ba? Another is the crisis management, yung sasabi ko sa inyo. By social listening, you can quickly identify and address potential crisis or negative sentiments. Yan, kung nababasa mo na teka, parang dito patungo to parang papunta sa problema na to itong bagay na to, itong mga sinasabi nila eh. You can somewhat adjust your actions and agahan natin na maiwasan na mangyayari, 'di ba? Kailangan matalino tayo eh na maunawaan natin yung mangyayari at ano yung pwede niyang maging dulot o yung effect na yung sunod na yung effect na tinatawag. And we can somewhat mahulaan yan if we listen on the sentiments, on the comments ng mga ganon, mga bagay na sinasabi ng mga customers natin at ng mga iba pang stakeholders natin. And lastly, of course, without social listening, hindi natin malalaman kung effective ba yung campaign na ginagawa natin o yung mga work na ginagawa natin. So we have to measure the impact of our marketing campaigns and adjust strategies accordingly. So we can do that if we social listen. Next, we have the steps no in generating social listening data. Ibig sabihin yung data ang kukunin natin para later on magamit natin. So ano muna yung step 1 in generating social listening data? We have to identify relevant keywords and topics. Keyword research, topic researching. Now we have to explore the brand name, product names, and key executives, industry-specific terms and trending hashtags, as well as the competitors' names and products, no, to identify the keywords and the topics we can play or work around or work with, no? Mahalaga 'yan. Alam mo dapat kung ano yung sa tingin mo keyword na magpapakilala sa iyo, maglalagay sa iyo sa position in the SEO o yung search engine ranking. Ano pa ba? Yung mga keywords and topics na gustong marinig ng audiences mo. Ayun. So mahalaga 'yan na ma-identify mo yung mga bagay na 'yan. Ayun. Okay. Another step 2 is you have to choose the right tools, no? Yung una, identify the relevant keyword.
Yung step 2 naman, syempre kailangan mo ng tamang application or tools para dyan. We have free tools. We have the Google Alerts, Twitter Advanced Search, yan, for topics and keywords. Syempre, meron din tayong paid tools. Kung gusto mo ng convenience, pero reliable, no? Reliable din naman yung free tools kaso mano-mano. Kung ako sa inyo, yan yung aralin ko, yung mga free tools kasi ano yun eh, pag mano-mano mas gagaling ka. Mas magiging skillful ka. Tandaan nyo, sa trabaho natin, kailangan skillful ka. Marami kang alam. Marami kang alam gamitin na softwares. So we have also the paid tools kung somewhat gusto mo madalian yung iyong trabaho. And ito yung binibenta ng mga paid tools na to, yung kakayanan nila mag-deliver ng data for you to later on understand and later on strategize through these informations or data. We have the Hootsuite Insights, Brandwatch, and we have the Sprout Social, Mention, and Talkwalker. And every time we are finding the right tools for social listening. We have to look for features like real-time monitoring, sentiment analysis, historical data, competitive analysis, and reporting capabilities. Yung reporting capabilities, napakalaking bagay niyan. Bakit? Kasi kapag yan yung malaking difference ng paid tools sa free tools, yung reporting capabilities, because pag maganda yung reporting capabilities nung yung social media listening ay social listening app, madaling maunawaan nung advertiser, madaling maunawaan ng stakeholders, madaling maunawaan ng mga CEO, ng mga taong pinagtatrabahuan natin. Bawas na yung trabaho natin, no, na ipaunawa sa kanila kasi by just merely reading on the reports na binibigay nitong mga tools na ito ay maunawaan na agad ng amo natin, hindi natin kailangan ipaliwanag, di ba? Somewhat pampadalingan ng trabaho yung itong mga paid tools na to, pero medyo may dagdag na bayad. And lastly, not lastly, second to the last is set up monitoring stream. Siyempre, hindi pwedeng may tools ka lang. Okay, na-install mo na yung application, pabayaan mo na lang. Ano yun? Ano? Mining? 'Di ba? Hindi ganun ang social listening data or social listening. We have to set up monitoring streams. So we have to configure streams to track mentions across various platforms. Kapag yung paid tools yung ginamit natin, katulad na naman ng Hootsuite, ayan, you can configure yung mga future or current and future mentions across the different platforms na sa tingin mo ay nag-exist yung iyong brand o kaya ginagamit ng brand ninyo to publish articles o kaya websites, ayan. So, kailangan mo i-configure yun, no? Para monitor mo yung all the mentions from different platforms like Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, and Instagram. Tama ba? And forums and other forums like Reddit, Quora, yung mga ganyan. Mahalaga yan, yung mga Quora na yan, Quora, Reddit na yan. Kasi nga, maging magandang backlink yan eh. Ngayon, there was a time na mayroon akong parang nirarakitan na racket na ang trabaho ko ay mag-try ng software tapos i-rate yung software, ganon. So, nakakatulong 'yon para para somewhat makapag-generate ng mga mentions at reports na pwedeng pagkuhanan ng mga articles na ipapublish naman ng same application or software. So you have to configure the way to track the mentions. Okay, and of course you have to somewhat customize the filters to refine the database on location, language, and demographics. Kaya mahal itong mga mahal itong mga paid tools na ito because they have the capacity to somewhat collect the data on a specific location. Yan.
and specific language. Mahalagang bagay yun kasi katulad ng sinasabi ko, yung SEO, the search engine optimization, hindi basta-bastang trabaho yan because in the Philippines, we are bilingual. Hindi lahat ng tao are using English in searching. Yung iba, Tagalog, yung iba naman, Taglish, 'di ba? So, somewhat mahalaga na yung language ay ma-filter mo rin. Ito yung mga features, the location, the demographics, and language. Hmm, Nagbubukas yung ano. No? Teka lang, paano to i-mute? Yun na, na-kick na. Ayan, so, asa na ako? Yan, itong location, language, and demographics, ito kadalasan yung wala doon sa mga pre-tools. No? Yung mga filters na ganyan. Mamanu-manuhin mo. Then, we have the last step, which is, of course, you have to collect the data. Use the APIs or data extraction methods to gather large volumes of data. Yung mga features yan or mga um ang tawag dito, parang certain part ng software where you can extract the data. Minsan yung data are in tabular format, minsan naman naka-graph, naka-pie chart. Ayan, mahalaga yan para sa presentation and for you to easily understand yung data na dinidil mo, no? So, iba-iba kasi yung tao, no? May ibang magaling sa numero, may ibang magaling visually. Ayan, kaya dapat yung presentation, yung extraction and presentation ng mga data maayos. Ayan, konti na lang. And now, kapag ano naman daw yung mga analysis na kailangan natin gawin after we listened or we gathered the data coming from the tools, no? We have to analyze the sentiments, the trends, ayan. Sentiment analysis, basahin ko na lang to. Use natural language processing to determine the sentiments kung positive ba, negative, neutral of social media mentions. Kapag ka positive, pag maraming positive yung sentiments, maganda yon, ipagpatuloy mo yon. Kapag negative, abay medyo magbago-bago ka naman. Kapag neutral naman, kailangan mo rin mag-adjust. Bakit? Kasi kahit neutral siya, may chance pa rin na ma-convert mo siya into as customer o kaya ay patronizer o kaya yung kabaligtaran, yung hater, 'di ba? So, kailangan maunawaan natin sila through the comments posts ng ating audiences. So there are tools like IBM Watson, Lexalytics, and Vader can assist with sentiment analysis. Yan, parang understanding bakit ganun yung comment nung tao, bakit ganun yung kanyang statement o yung post and so on. Another to analyze is what we call trend analysis. We have to identify recurring themes, keywords, and hashtags, track the volume of mentions over time to spot trends and peak activity periods. Yan, yung peak activity, ibig sabihin saan, hanggang kailan lang trending yung isang bagay. We also have to analyze the audiences. Siyempre, lagi naman natin yan, that data-driven nga tayo, kaya laging may audience analysis. So you can understand your audiences through their demographics, interests, and behavior, and so on. We also have segment data by location, age, gender, and other relevant factors. So para mas ma-analyze natin, kailangan natin after natin i-analyze, we have to segment them. Kasi nga yung way natin to communicate with a certain segment is different from other segments. Nasabi naman na sa inyo yan dati pa. Another is the competitive benchmarking. We have to compare our brand's performance with competitors and analyze competitors' strengths and weaknesses based on social media conversations. After understanding kung ano yung strength nila, pwede nating gayahin o kaya ay i-apply, i-integrate sa atin so that we can become we can become stronger yung brand natin, or we can also learn from their weaknesses for us to avoid those weaknesses
o kaya to avoid mga katulad nung ganun para hindi tayo alisan ng ating mga customer. And lastly, just like what I told last meeting, no, yung mga metrics ay dapat alam natin ano yung nagsasabi ng alin. Halimbawa, katulad ng pag tumataas yung nagdi-dislike o kaya nag-unsubscribe sa channel mo. Problem 'yon, no? Metrics 'yon, pero it tells something. Teka, parang ayaw na ata ng audiences ko doon sa mga content ko. O kaya nagkakaroon na ng hate doon sa page ko. That's why I have to somewhat adjust that, no? Adjust that para maiwasan yung mas malaki pang problema, yung pagkawala ng customer. Okay? Now, in acting on social listening insights, after nating ma-analyze yung social listening data, we have to act upon it. Number one, no, syempre we have to somewhat recheck our strategy, adjust our strategy by refining marketing strategies based on audience preferences and feedback, and also adjust content. Yan, palitan yung content, may baguhin sa content, baguhin yung messaging, camera angle, as well as the timing to better align with audience expectations. So your strategy, you have to rethink again, recheck your strategy kapag ka may mga metrics na teka, parang negative yung nagiging nangyayari. We also have the product development. Baka may problema yung product mo, kaya nga uso ngayon yung rebranding, repackaging, parang ganong concept, pero rebranding yung tawag natin sa ganon. Yung repackaging iba eh. So yung rebranding, bagong logo, bagong kulay, o kaya bagong design, 'di ba? To somewhat uh, address, no, the feedback coming from our customers and other users of our product. Another is to identify common pain points and address them in product updates. Diba? Kung ano yung mga pain point na naramdaman, naranasan ng mga customer, ano mga reklamo ng ating customer. And we have to address that in product updates. Another is the strategy adjustment. Yan. We have to refine marketing strategies based on audience preferences and ay, hindi ka lang. Nasabi ko na pala yan. Yan. Sorry. Hindi ko lang nabura. Pareho lang yan ang laman. Strategy adjustment and product development. Third action or acting on social listening insights is the customer engagement. We have to respond to customer inquiries and feedback in a timely manner. Alam nyo si Facebook, pag meron kang page o kaya meron kang digital content creator ka na, ayan, may mga mission yan na you have to follow o kaya you have to do, no, yung mga missions na yan. Kasama sa mission yan is yung customer engagement, yung pag-reply sa mga message, pag-reply sa mga comment, pag-react sa mga comment na yan. Nakakatulong yan kasi customer engagement yan, at ang gusto ng platform, nakikipag-engage ka o usap ka doon sa audiences mo through the other iba pang mga way possible, 'di ba? Ayan, we have to engage with positive mentions and address negative ones constructively. Another, last one is the campaign optimization. Siyempre, kapag pakiramdam mo yung mga metrics mo palubog na, no? Pangit na ng papangit o yung mga resulta, baka kailangan mo i-optimize yung campaign mismo. So after monitoring campaign performance in real time, make necessary adjustment. Pwede mo po pong i-adjust yung iyong campaign. Baguhin yung design, baguhin yung schedule, baguhin yung mga locations and so on para mas ma-attain mo yung maayos na estado in terms of online or digital marketing or advertising. And lastly, use insights to plan future campaign, and improve the ROI. Ayan. So, itong mga insights, yung mga data and analysis na nakuha mo, na ginawa mo, you can use that for future campaigns, that by implementing these future campaigns, you can achieve an improved return on investment. And, 'di ba? Yun lang, sabi sa inyo mabilis lang eh.
O, 'di ba? 45 minutes lang. Oh, stop sharing ko na. Yan. Okay? Meron ba kayong tanong regarding sa lesson natin? Ayan. O yeah. Nicole. Ay, ano na nawala si Nicole? Parang ano parang yung raise ng hand ni Nicole parang ano, bumaba ng jeep, parang para sa jeep eh. Para po, ayan. Napindot lang pala. Okay, I'll stop the recording na.